Ang mga salita ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa mga pangyayari sa panahon ng administrasyon ni Marcos ay talagang nagdulot ng malaking pagtindig balahibo sa marami. Ipinakikita ng kanyang mga pahayag ang kanyang pagnanais na ilantad ang mga di makatarungang kaganapan at magtulak sa mga mamamayan na kumilos para sa pagbabago. Marami ang nahikayat na makiisa sa adhikain na ito na magsisilbing simulang pagbangon laban sa mga politiko na nagpapahirap lamang sa bayan. Ang mga salaysay ni Pastor Kibuloy ay nagdulot ng bagong sigla sa usapin ng politika at kasaysayan ng bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag, ipinapakita niya ang kahalagaan ng paglantad sa katotohanan at pagtindig laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ay isang hamon sa lahat ng Pilipino na maging mapanuri at aktibo sa pagtuklas ng katotohanan at sa pagtanggap ng responsibilidad sa pagbabago ng lipunan. Walisang na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nyo pinaghirapan, kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Ayun, bumaba na kayo sa posisyon. Buti nga, yan ang pinakamaganda nyong gawin. Kayong tatlo, no? Kayong tatlo dapat bumaba na kayo sa pwesto. Kasi sinusuka na kayo ng tao. Ayan na, sinabi na po mga kaibigan. Ito na po yung pinakahihintay natin. Sinabi na po ni Pastor, yung tatlo, yung tatlo calling. Kinong out na po yung tatlo. Si Kuting, si Ahas, at si Tambaluslos, mga kaibigan. Talagang kailangan nyo nang bumaba sa pwesto. Huwag nyong antayin na ipagtabuyan pa kayo ng mga tao dyan. Dahil mas nakakahiya yun. Mas grabe ang mangyayari. Baka mangyari yung dati ng katulad ng ama mo. Ito po hinihintay natin guys Kailangan na po nilang bumaba sa pwesto. Yan lang po ang kailangan dyan. Kung ano naghahanap kayo ng best solution, ayan na. Bumaba kayo sa pwesto. Pero pag hindi kayo bumaba sa pwesto, ayan na po. Si Pastor po mismo guys, ang magli-lead sa atin. Siya po mismo. Dadalhin tayo doon. Pag yan nangyari mga kaibigan, hindi na po yan hindi mo na po pwedeng bawiin yan. Pag talagang napuno na po talaga. Ito na nga, napuno na nga si Pastor Pag talagang naghikayat na ng mga tao yan, wala na. Game over na po yan guys. Game over na yan sa Malacanang. Ito po ulitin natin. Ano ba yung sinabi ni Pastor? Na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug, habang nag-orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga sesyon ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martis, at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin, i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod.
Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Yan na. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yon. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta't ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas, pagpalain tayo ng ating buting Diyos, pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hilinga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako naririto. Pero natatakot mamatay? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa Kanya at siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama. Sa Kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman ay mananaig dito sa ating bansa at sa buong sanlibutan. To God, our Jesus Christ. Ayan po si buting pastor po, mga kaibigan. Actually, speechless talaga tayo dahil ito na po yung sinasabi natin, guys. Ito na yung hinihintay natin. Malamang sa malamang, guys, yung tamang panahon na sinasabi po
ni Kapitan Dado. Malamang sa malamang guys, ito na yon. Baka mapaaga pa. Baka hindi na po natin maantay guys ang June. Kasi sumabog na po eh. Sumabog na po si Pastor. No? Eh, marami na kasing nadadamay eh. Dinamay, pati si VP Sara, dinamay. Bakit naman si VP Sara idadamay nyo? Sa totoo lang guys, ang dami talagang troll ngayon, no? mga makikitid ang utak. No? Hayaan nyo lang kasi kumikita yung mga yan eh. Hayaan nyo sila kasi wag hindi sila nagko-comment, wala silang kita, wala silang kakainin. No? Eh, alam natin, kumikita lang sila sa pagiging troll eh. So, sana po, no, yumaman kayo sa pagiging troll nyo. sana makakain kayo ng steak sa pagiging troll nyo. So, ito lang naman yan guys eh. Ganito lang kasimple yan, no. Sumabog na po si Pastor. Dahil nga, hindi na po niya matiis guys ang ginagawa sa kanya. Sobra na eh. Akala natin nung una, parang normal na hearing lang ang nangyayari po sa Senado, no? Take note ha. Hearing sa Senado po ha, hindi kamera. May nag-troll, mali pa eh. Sabi niya kamera daw. Oh, yung mga troll na nagkakamali, sabi mo kamera, huwag niyo pasweldohin yan. Mali mag-troll, hindi marunong. Oh, ang hearing po sa Senado, hindi kamera ha. Oh, next time pag nag-troll kayo, mag-aral muna kayo, mag-research. Kasi nakakahiya naman sa mga nagpapasweldo sa inyo. Malaki pa naman ang sweldo nyo. So, ganito lang yan guys, no? Akala natin nung una, yung hearing parang normal lang. Parang simpleng hearing lang. Tapos bigla tayong nagulat. Involved na pala ang Amerika. Oh, di ba? May mga source yan eh. Involved na pala ang FBI, involved na ang CIA. Parang ano na yan eh, parang sa tingin ko dyan, parang the whole 9 yards nang nangyari, no? The whole 9 yards. Ibig sabihin, ano yun eh, parang idioms yun mga kaibigan. Kasabihan po, pag sinabi mong the whole 9 yards, kumpleto po lahat, no? Andyan lahat. Andyan lahat para hulihin po si Pastor. Oh, sabi pa nga niya, may search warrant na, no? Lalabas na yung search warrant. Yan ang pinakadelikado dyan eh. Pag lumabas na po ang search warrants guys, ang gagawin kay Pastor, ititebes siya. Tetebes, di ba? Kaya kung sinabing tebes, tinitebes siya. Kasi ganoon ang nangyari po kay Congressman Tebes. Nilabasan siya ng search warrant at hinalugog po lahat ng kanyang mga ari-arian, mga bahay niya. At tinamnam po ng tinamnam, tinaniman siya ng tinaniman ng mga ebidensya doon sa loob ng bahay niya. Tinaniman ng mga armas, tinaniman kung ano-ano para po gagamitin nila as evidence. Ganon ang nangyari kay Tebes. So sa tingin ko, ganon din ang gagawin nila kay Pastor. Kaya nga, tinitebes siya. O, kaya na uso yung term na tinitebes eh. Dahil sa ginawa kay Tebes. Ayun ang pinakadelikadong gagawin nila kay Pastor. Kasi pag nangyari yun guys, wala na, talagang magkakagalo na po. Dahil si Pastor po mga kaibigan, tandaan natin guys, siya po isang preacher. Pastor nga eh. Kaya nga tawag siya kay Pastor. Bakit naman siya gagawa ng masama kung Pastor nga siya? At sinabi na niya, in-explain na niya, yung mga babae na yon, dahil nga pinag-aagawan nga siya, kasi syempre nga naman, common sense lang naman yan guys eh. Wala po tayong against doon no, sa mga babae na talagang gusto pong yumaman din, gustong kumapit kay Pastor. Yung iba nagsiselos dahil hindi po sila inaano ni Pastor. Yung mga magulang nagagalit, kaya kunwari nagsusumbong sila sa mga kapulisan na may ginagawa sa kanya ng mga anak. Yung pala nagsiselos sila dahil hindi sila nabigyan. Hindi sila napagbigyan ni Pastor. Dahil sino naman, di ba, talagang marami maghahabol kay Pastor guys kasi nga, siya po ay isang bachelor. Mayaman, maraming pera. Yun ang alam nila eh. Kaya naghahabol po sila. Pag hindi na pagbigyan, ayun, nagagalit. Yun po ang nangyari kay Pastor mga kaibigan. Ngayon, pagdating naman dito sa pangingialam ng Amerika, doon talaga ako nagulat. Dahil unang-una po, sa hearing po guys, talagang simple-simple lang eh. Pero, sa likod pala nun, meron na palang kumikilos. May kumikilos na pala ng mga alagad ng Amerika.
Ibang klase yun, guys. Pati Amerika po. Connivance, no? Ibig sabihin ng connivance, nakikipagkuntsabahan na sila. Hello, Ayo. Good afternoon. Sumiklab na ang galit at damdamin ni Pastor Kibuloy. Oo, sumiklab na po. Hindi na po mapipigilan yan. Pero lang kung magbago ang kanilang isip at talagang kakasuhan siya sa korte. Pag kinasuhan siya sa korte, di okay. At least, talagang may laban si Pastor doon. Pero pag itutuloy nila yung hearing na yan sa Senado, at talagang lalabas yung warrant of arrest niya, yun na talaga, magkaagulo na talaga. Kasi ang sabi ng source po ni Pastor, mga kaibigan, andito na yung mga sa Amerika, guys. Naka-ready na po sila. Naka-ready na sila para hulihin si Pastor o kaya o ano mang gawin sa kanya. If worse comes to worse, sabi nga ni Pastor, kailangan na niyang lumabas. At tatayuan po niya, mga kaibigan. Kaya nananawagan siya na magkaisa tayo para labanan itong administrasyong kuting, ahas, tambaluslos, na kailangan pababain natin sa pwesto. Kung hindi, talagang pipilitin talaga sila pababain sa pwesto. Hilain natin para bumaba sa pwesto. Buti pa, hilain na lang natin para bumaba sa pwesto. Melting Philippine in the good to shut up as to live in hell, but I trust God this will happen. Assure God unconditional love, protect His holy creation or creator. Creation siguro to, or creature. Ronnie Cabrejas, ikaw Julius ang maghilom. Ngano USA ka sa traidor. Og walay utang kabutbuton. Yes, wala kay utang kabutbut. Sino ba yan, Ronnie Cabrejas? Sino ba yan? Wala kay utang kabubuton. Wala may mga utang kabubuton. Ibig sabihin, wala kayong utang na loob. Di ba? Ang mahirap kasi sa inyo, makikitid ang mga utak ninyo. Hindi kayo marunong hindi kayo marunong mag-isip eh. Troll kayo, pero ang isip nyo nasa talampakan. Sayang naman yung binabayad sa inyo. Alam mo kayo mga troll? Sino ba nag-hire sa inyo, ha? Gusto ko kausapin yung nag-hire sa mga troll. Huwag kayo sa susunod, no, kung mag-hire kayo ng troll, huwag kayo mag-hire ng mga ng mga kulang na kulang sa pagre-research. Kasi nakakahiya yung mga comment nyo eh. Di ba? Parang hindi kayo nakikinig eh. Parang hindi nyo alam yung mga nangyayari sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Parang ang alam nyo lang, yung kumita dahil troll nga kayo. Di ba? Siyempre, parang makapag-comment lang. Ganon sila eh, no? Para makapag-comment lang. Oh, yun ang nila eh, yun ang trabaho nila eh. Kaso lang, nakakahiya kayo, no? Pero dahil mga troll kayo, dapat na kayong kalusin. Dapat kayong kalusin. Ayan. Asa na ba yun? Teka lang mga kaibigan. Ayan, babasahin na po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo, guys. Kaya pwede na kayo mag-comment at magtanong. It's time, rebut immediately. Ayan. Ronnie Cabrejas, si Julius Serpuli. Oo, no? Mga makikitid ang utak yan eh. Sisipain na natin yung mga yan. Processor Bediso, Chrissy Brooks, huwag mo namang example ng aming mga Bisaya, mga syungang mga trolls. Ronnie Cabreas, mag-comment para paayos, hindi alam ang topic. Sayang naman yung mga binabayad sa mga troll, no? Wala silang kaalam-alam.
740 likes na. O sa mga hindi pa po nag-likes, o yung mga troll, mag-likes nga kayo. Okay, magpakape kayo. Nanggugulo lang kayo eh. Sir Pudi, gubot na kaayo ang gubot na kaayo liya sa manimdim. Bing Channel Jalay, walang utang na loob. Oo, walang utang na loob. Judson Corpus, ayan, sila nakalapis kaya troll dahil sila yung mukhang uto-uto. Ipatino, ayan, Elizabeth Xiao, share up, ayan, Jerry Paraiso, kung walang kasal, hanapin po. Jace Loves, mas madali kasing kumita ng pera, masamang paraan. Yes! Ronnie Cabrera, Sir Pudi, sako mo ng mga trolls, wala sa hulog mag-comment. Oo, wala sa hulog. Liza Lavanza, hindi sa Senate, sa korte lang po kasi hindi ka abogado. Kung yung trabaho mo, alamin nyo ang pera ng taong bayan. Kung saan mapupunta or hinahati, nyo lang po. Kailangan talaga sa korte, hindi sa Senado. Sinabi na nga ni Pastor, di ba? Sa korte po, kung gusto nyo magkaso sa korte. Jegs Gahes Senior, gisingin na ang mga Pilipino. 750 likes. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, beke naman. Beke naman, dagdagan natin guys ha. Beke naman. Sayang pagsuporta ni Pastor kay BBM at sayang din ang pagsuporta kay BP kay Kuting. Celestina Tina, ayan. I've been dreaming that Pastor Kibuloy is the beginning of Marcos admin falling down. Jean Corpus, sorry, impeachment will take a long way. Ayan. Pwede pa kayo mag-comment at magtanong, may oras pa tayo. Walang utang na loob, sabi po ni Norma Jalaba. Sabi naman ni Lisa Lavanza, pasensya na, parang gurgurin ang mga message namin. Gising na Pinas, Jegs Gahes Sr. Ronnie Cabreras, oo, alam kong troll si Julius. Ngayon lang ko nakikita dito. Boss Bell, sama ako sa iyo, Pastor, labanan natin. Del Rodriguez, ayan. Kia Rizal, Bing Channel Jalay, ask ko lang po, may wake up madlang people, ayo. Dialisa Panimdim, wake up Pilipinas kung mahal. Sabi naman ni Yulok, unsay day ang gisulti ni Julius. Gian De La Torre, need na po ang mga people at pababain ang mga buaya politiko. Pastor Tevez, bantag sila ang ginugor. Walang justice sa kanila. Bing Channel Jelay, ask ko po, wala ba dito prayer rally sa Hong Kong? Ronnie Cabrejas, done like na po Sir Foodie before pa nag-comment. Lucy Brooks, processa to make it clear that Rose speaks kaya hindi maintindihan ng taga-sakon ang alam niyang good. Processa Robediso, trolls isip-sip naman pag may time. Elizabeth Xiao, Wake Up Philippines. DJack 26 Geroy, good afternoon boss. Shout out, watching from Dubai. Talaga nabudol na tayo, sayang lang second chance ng mga Marcos. Binigyan na nga sila ng second chance, sinayang nila eh. Lorena Ramos, good afternoon Kuya Foodie. Late ako. Janet Tricano, watching from Oman. Mr. Shine, good afternoon po. Nakakaiyak naman ang mensahe ni Pastor. Mag-pray lang po tayo, sasama po tayo, Pastor. Sama-sama po tayo, Pastor. Ulops, Chrissy Brooks, ayan, Green Ian. Diyan bababa si Marcos, gusto niya mabuhay sa upuan para di mapagod sa paglalakad. Pababa ng Malacanang. Nakakaiyak ang mensahe ni Pastor Kibuloy. Sabi ni Ayo. Celso Facundo, nakakagalit na po Sir Foodie ang government natin. Ulops, sama ka sa rally, Quizzy Brooks. Ronnie Cabreras, ang sinabi ni Julius, manahimik daw tayo. Rain Di Casio, count me in Pastor, just tells us when uuwi po kami to support you and the Dutertes. Grabe na ang kawalanghiyaan ng government Kuting. Juanito Lumapas, na natindig balahibo sa mga salita ni Pastor Kibuloy,
nahahatak ang loob. Kung gusto kong pumiglas, saan magtatagpo? Elsa Holanda, good afternoon Sir Foodie. Net watching here in Catanduanes, Quezon Province, Bundok Peninsula. Hello Elsa Holanda, kumusta ka na dyan? Meli Sugano, kailan ba umpisahan mo ang susama kami? Foodie.net, shoutout naman dyan, God bless. Shoutout kay Meli Sugano, God bless you. Lynn M, sayang daghan voter. 822 likes na, Bete Galban, maraming salamat. Wang Yoni, we are here to support for you with all your prayers that our Almighty God, Allah, will protect you, keep you safe from any evil creatures all the time. Pastor Kibuloy. Gina Corpus, tayo tumawag sa Diyos muli dahil na naman lagi ng Marcos. Jegs Cahes Sr., palakpakan, mabuhay ang Pilipinas, sama-sama tayo. Suzuki Mix Vlog Founder, ayan, prayer for Pastor Kibuloy. Magtuslok-tuslok mo diha? Oo. Ayan. Tuslok-tuslok lang tayo guys. Sa mga bagong dating, baka hindi pa po tayo nagtuslok-tuslok, baka nakalimutan po natin ha. Pakinalan po, wala pong bayad magtuslok, wala pong bayad mag-subscribe, at wala pong bayad mag-share ng videos. Ayan. Ano pang hinintay nyo? Magtuslok-tuslok na po tayo guys. Maraming salamat. Wala na, tapos na. Partner, wala na. Ayan. Nasipa mo na yata eh, no? Nasipa mo na, partner. Oh. Ayan. Sama ako kay Piki Buloy and Magdalena Guevara. Good PM, Sir Foodie. Ano nang nangyari sa Pinas? Makadismaya ang gobyerno ito. We support Pastor, pray for your pastor. Ayan. Rachel Mengote. Nakakaiyak naman ang mensahe ni Pastor Kibuloy. We love you, Pastor. Suzuki Mix Vlog Founder, Ma'am Foodie Nanet 2.0. Morning po, good morning dyan, Suzuki Mix Vlog. For the Processa Rod Bidiso, go, Pastor. We will support you. Matanda na ako, for the sake of my grandchildren, I'm willing to sacrifice myself. 835, oy, 835 na, oh, galing, oh. Dagdagan naman natin guys, ha. Lynn M, nabudol good mga tao sa daghan na pasalig, daghan ayuda, mga pobre, bukid, kawawa. Muabot ang komunista, Lord God. Ayan. Sa Nora Singh, I am from Hong Kong, we are beside you, Pastor. Uuwi kami upang ipaglaban ka at ang kapangyarihan, ang kaharian. Bakit tahimik si Budol-Budol man? Wala, baka si Budol-Budol man, baka bumiyahin na naman. Lorena Ramos, Lord God, please protect Pastor Kibuloy. Ayan. Mga trolls, wake up. Processa Robediso, Robert Almendares, nasaan na ang kaisipan ni Kuting Idol? Nakatago lagi sa saya ng asawa. Wala namang kwenta yan si Kuting na yan. 855 likes na sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan. Yung mga bagong dating, beke naman. Nakikiusap po kami, beke naman. Beke naman dyan. Inom muna tayo ng ano, pampaganda ng boses. Lynn M, watching from Malaysia. Mega love shoutout sa iyo dyan, Lynn M. Suzuki founder, gera malamang itong mangyari. Ayan, Celso Pacundo, pag naging presidente si Sara, ipahukay si Marcos. O, buti pa, ipahukay na lang nila. Wala silang utang na loob eh. Celso Pacundo, pag naging presidente si Sara, my destiny friend, umasa po tayo, Pastor, kay Lord. Ayan. Magdalena Guevara, panay po ang pamigay ni Romualdez. Saan kaya galing ang pera? Siyempre, saan pa galing ang pera? Pabitas Daily Vlog, hindi ka pababayaan ng Panginoon, Pastor. 871 ako sa Cesar Lipit, maraming salamat. Mega love shout Suzuki Mox Vlog. Sabi po ni Pacnero, Berta Galban, 827, ayan, 872 pala. Lorena Ramos, Dan